Okay, welcome to video number 5. So this is beam section define. Bago ka pupunta sa ETABS, para makapag-define ka ng beam section, puntahan mo muna yung dito sa manual. Meron ditong ACI code or NECP code. So nandito sa part 12 ng books, beams, refer to NSCP. Ito, 2015-409.3 and ACI 318-14M 9.3.1. So, design limits, minimum beam depth. Meron tayo ditong for simply supported. Ito, meron kang L over 16, one end continuous, L over 18.5, both end continuous, L over 21. Then sa cantilever naman, meron kang L over 8. Okay? So, meron kang beam depth na kailangan i-satisfy. Ngayon, ano ang kahalagahan nitong beam depth na to? So, dito, calculated deflection limits. So, 9.3.2. Yung kanina is 9.3.1. Ito, 9.3.1, minimum beam depth. Next, yung 9.3.2, calculated deflection limits. So, sabi dito, basa dito. For non-pre-stress beams not satisfying 9.3.1, so that's the beam depth, kung hindi mo siya masasatisfy. And for pre-stress beams, immediate and time dependent, ito, immediate and time dependent deflections shall be calculated in accordance with the 24.2 and shall not exceed limits in 24.2.2. So, ibig sabihin, pag hindi mo siya nasatisfy, magkakalculate ka ng immediate and time dependent deflection. So, pwede siyang gawin sa safe or sa manually, pwede mo siyang gawin. Kaso, mahirap, baka may ma-miss out ka. Pwede rin naman manually. And mas maganda, finite element using safe or yung isang software ng... Okay, so ngayon, kailangan natin masatisfy muna ito. Okay, para hindi na natin i-compute itong isa-isang deflection limits na ito. Okay? Ito naman yung deflection limits. So, ito yung din na-discuss ko sa slab, yung dun sa finite element analysis ng slab. Ito yon from ACI ito. Okay, so meron kang immediate deflection, L over 180, yung immediate deflection. Flat roofs. Ngayon, pag sa floors, dun sa 3-story office building, ito yung immediate deflection na dapat nating gamitin doon, L over 360. Itong L over 180 is for flat roofs yan. Okay, ngayon, roof or floors naman is L over 240. So, ito naman yung sa long term naman na gagamitin natin. Okay? Not likely to be damaged by large deflection. Limit shall not exceed tolerance provided for non-structural elements. Okay. Combination of those. Oh, balik tayo sa okay, so dito sa manual, so nasa number 40 na ako, initial sizing of beams. So ito lang din yon. Beams along x direction, span length 10.7 meters. So pag binalikan ko yung basic floor plan layout,
Ito yung basic floor plan layout. Punta muna tayo sa basement. Ano to? Okay. Basement 1. Ito. So, meron tayong distance dito na 8.7 plus 2. So, basically, itong beam dito, yan yung 10.7. Okay? Tapos, one end continuous yan. Ito. Dito, continuous. Itong part na to continuous kasi may beam pa dito. Dito naman, wala na. So, papasok siya sa one end continuous na L over 18.5. So, meron kang 10.7 divide 18.5, so equals 580. So, mag-i-initial size na ako ng 800. Or pwede rin na mas maliit, 600 ang initial ko. So, mas malaki na siya sa minimum. Okay na ako doon. Ngayon, ito, 400 by 800 yung nalagay ko dito. So, ito kasi predetermined na ito. Parang ito na yung kailangan ko sa design. Itong size na to. Kaya ito lang ang section na gagamitin natin, ang i-define. B, 400 by 800. Saka yung 8 meters, kasi ito 8 meters span ito. Ito yan. Ito, 8 meters. Okay, so kung 8 meters yan, tapos dito naman is 10.7. So ito 10.7 din ito. Ito. So ito, mas maliit siya. Okay, so yung beam along X is ito daw, 10.7 saka 8 meters span. So yung both end continuous, yun yung 8 meters ito. Kaliwa kanan kasi, meron siyang continuity ng beams, kaya both end continuous. So, 8,000 divided by 21 gives you 380. Then, I will suggest to use 400 by 600. Okay. Next, for along Y direction naman, along Y direction, so dito, meron tayong 4.5 saka 3.5 na distance nito. Meron kang 8 meters. Beams along Y. So, 8 meters ito. Ito, 8 meters. May simply supported tayo. Okay. So, na-framing na kasi ako. Sa 8 meters na simply supported, ang papasok is 500. So, use B 400 by 500. Dito naman sa, sa both end continuous, nandito yan sa part na to. So, 400 by 600. Okay. Gumawa kasi ako dito meron na kasi tayo ditong, kung pag-aaralan mo kasi itong floor plan, yan yung loading plan. Yan yung mga loading na nandyan sa slab na yan. So, sa second floor ito. So, sa ground floor is ito, stores. Or, simulan natin sa basement. Simulan sa basement. So, parking ang basement and driveway. Ground floor mo is store, tindahan, retail area. Tapos, second floor natin is may swimming pool and may amenity. Tapos, may residential. Okay. So, ito yung typical floor naman, residential na ito. Next, punta tayo dito. Kaya nakapag-conclude ako ng ganitong sizing. So, ito, sa basement, meron tayong moment frame. Ito, moment frame ito. Yan yung tinatawag na girders. Or girder siya, okay. Ngayon, ito naman na color blue, ito yung sinasabi ko kaninang simply supported. Gravity beams naman ito. Ayan. Gravity means i-design mo siya sa gravity kasi simply supported lang dito sa part na to or dito. Pwede nating i-release ito. I-release natin dyan yung moment. So, ang moment diagram mo dyan, simply like that. 0 yung sa support. Okay, pero ito, na girders natin, so meron siyang negative moment doon.
So, ganun yung itsura niyan. Kumbaga hindi siya yan. Ito yung moment diagram. Kumbaga ano siya, fix yung dulo-dulo. Yan, makikita natin yan sa moment diagram. Okay. So, yung mga beams natin dito, 400 by 500, yung simply. Tapos meron tayong 400 by 800, 400 by 600, 400 by 500. Yan yung i-define natin. Okay, dito naman sa third floor up to roof, ganito yung framing natin. So ito, makikita mo to. Itong distance na to, saka ito, halos parehas sila. Or parehas nga. Ngayon, yung sumunod na span naman, ito, dalawang ano lang to eh. Dalawang unit. Dito tatlong unit. 1, 2, 3. So, mahaba ito. So, yung pagkakaiba niya. Okay, next. Ito namang span na to, maliit. Compare dito. Yan. Okay. So, in this direction, tapat-tapat yung column natin. Dito, walang katapat ito dito. Tapos itong tatlo, magkakatapat. Tatlo magkakatapat. Ito, magkakatapat din ito. So, sa Y direction naman, tapat-tapat naman sila. Ang ano nga lang dito is, magkaiba yung mga distances. Okay, so punta tayo sa define column. Okay, so ito, ganito yung pag-type dun sa e-tabs. I-copy ko na to. B 400 by 800. So walang space. Okay. Punta ako dito, file. Buksan ko yung dating model dun sa video number 4. So ito, yung dating model. Properties, frame. So, ito yung na-define natin sa video number 4. Yung mga column na yun. Ngayon, mag-define tayo ng beam. So, define section properties, frame, add, ayun, add, concrete, rectangular section, import pala yung napindot ko. Ito. Add. Ito. Rectangular. Then, paste ko lang yung B, 400 by 800. Tapos, 6,000 PSI. Then, depth, ang mauuna, 800. Tapos ito, 400. Okay, so makikita mo dito, merong bakal ito. So, dapat wala yung bakal na yan. Pag may bakal yan, indicated na column yan. Okay, show rebar. Ito, unang gagawin. Ayan. Next is ito, rebar material, which is ito, papalitan. Tapos ito, rebar natin, grade 60. Tapos, confinement bars, ties, or stirrups, grade 60 din. Kasi 18 story siya. So, grade 60 ang gagamitin natin. Tapos, ito naman is cover to longitudinal. Let's say, 40. Yung cover mo. Plus, yung stirrups. Let's say, 12 mm.
plus yung longitudinal bar natin, let's say 20 mm. So, half ng 20 kasi centroidal ang hinahanap natin, equivalent to 10. So, give you 62. Okay. Then, click OK. So, yan na yung beam natin. Ito na. Okay, next naman yung 400 by 600. Copy ko lang to or ito-type ko lang. Pwede kang define, section properties, frame section, add new property. Pwede yon. Or pwede kang mag B 400 by 800, add copy. 400 by 600. Ayan. Ayan. Mapapansin mo, pag nag-add copy ka, tama na yung design type, tama na yung rebar material, tama na yung cover to longitudinal. Ang papalitan mo lang itong dimension. Okay? Next is click OK. So, mapapansin mo, pag ginawa mong beam, ito, na design type na to, pag ginawa mong beam ito, wala yung bakal dito. So, ibig sabihin, beam siya. Baka kasi magkapalit. Imo-model mo siya as beam, pero column yung nakadefine. So, magkakamali ka. Yun yung purpose ko doon. Okay. Click OK. Click OK. So, makikita mo na dito. Or kung wala to, na Model Explorer, option, Show Model Explorer. So, ito yan. Next is beam 400 by 500. Ito. $400 by 500. Kakopy ko to. Punta ako dito. Pwede ako mag-define. Ulit. Or pwede rin ako dito. Right click ko lang yan. Add copy. Ayan. Tapos, type ko dito. 400 by 500. Tapos, papalitan ko to. 500. Then, click OK. Ayun na siya. Okay. So, control save. So, this is the video number 5. Okay. So, tama na muna ito. Video number 6 is yung slab section and shear wall. Okay.